For today's video ay puntahan natin ang Bantilan Bridge. Ito yung ibinagsak nung nagdaang bagyo. Ano na ba kaya ang kalagayan ng bridge na ito? Kaya halina kayo mga kapanalig, panoorin ninyo ang video ito. So yun, good morning mga kapanalig. Panibagong araw na naman, panibagong vlog ang ating pupuntahan. So magagas up lang ako dito sa Clean Fuel. So for today's vlog pupunta tayo ng bayan ng San Juan para balikan natin yung pinuntahan natin dati, yung Bantilan Bridge. Bigyan ko kayo ng update dito kung ano na bang nangyayari or ano na bang update dito sa bridge na nasabing ito. So daan lang muna ako dito sa gasoline station para magpagas mga kapanalig. So yun guys, nag CR lang tayo and then nag gasoline lang tayo dito sa Clean Fuel. Maganda yung CR kasi dito, aircon pa, napakalinis. So kumuha lang kayo ng card kasi kailangan natin ng card pagka papasok ka doon. Pag wala kang card, hindi mo bubuksan yung pinto. So kailangan ng card ng Clean Fuel. So nung kumuha naman tayo nito, binigay lang naman to sa atin, binigay lang gas tayo, wala naman yata bayad. So eto na guys, papunta na tayo ngayon ng bayan ng San Juan. At katulad na naulit ko sa inyo kanina, gusto natin pasyalan yung bayan ng San Juan uli para alamin kung ano na ba yung stato nung bridge na naibagsak ng bagyo. I think it's more than a year na nung gumuho yung Bantilan Bridge, na isang bridge na napakalaki ng function sa pagpunta sa mga bayan ng Candelaria and ng Lucena. At ito rin yung daan papunta ng Bicol. Nung masira nga ito, umiikot sila at dito sila dumadaan sa lugar ng San Antonio. Kasi ang kagandahan sana dito sa may Bantilan Bridge na to mga kapanalig, diretso na to ng Ecotourism Road. So napakabilis ng biyahe sana. Yun nga lamang, siguro due to katandaan and sa sobrang lakas din ng bagyo nung nagdaan, nasira ito. So ito po yung ating pupuntahan ngayong araw na to mga kapanalig. And hopefully maganda na yung resulta kasi as of the moment wala pa po tayong idea kung anong itsura nung Bantilan Bridge na ito. So samahan nyo ako sa biyahe kong ito mga kapanalig. So guys, San Juan na tayo. Ang one of the content dito, sikat yung gawaan ng mga palayok. Ayan, kung makikita nyo sa aking kaliwa kanan, marami ditong gumagawa ng palayok. Ayan, isa rin yan sa known dito sa bayan ng San Juan, yung gawaan ng palayok. Ang dami kaliwat kanan yung gawaan dito ng pottery. Ayan, wow, ganda ng mga lutuan Ayan sikat na sikat ng araw yan dito. Akala ko yung lalagyan na yun ay punong-puno ng tubig. Yung pala may buto sa gitna Isa rin yan sa mga highlights pagka malapit ka na sa bayan ng San Juan. Yung napakalaking angkiba ng tubig yan anong tawag. So sa mga taga San Juan na nanonood sa atin, ano pong ba tawag doon sa lugar na yon? So malapit ako dito sa bayan. Approaching ako mga
siguro mga 1 kilometro, nasa bahay na tayo. Ang plano ko talaga kanina umalis ng maaga para at the same time nandito naman tayo sa San Juan, puntahan sana natin si Kuya Oliver. Pero dahil nga inaantok pa tayo kaya tumulog muna tayo, nag-charge tayo ng ating mga ibang gamit. So hindi na ako nakapunta ng maaga. So sabi ko, malapit lang naman from my location, siguro mga 40 minutes lang naman to. So saka ako na lang pabalikan. So ito guys, entering ako ng poblasyon proper ng bayan ng San Juan. Napakarami na rin ng establishment na napalagay dito. Isa rin to sa mga first class municipality ng ika-4 na distrito ng Batangas na may posibilidad na maging syudad, ano? Kasi napakalaki din naman ang land area nitong San Juan. At the same time ay tourist destination to, lalo na pag summer, kasi nandito yung mga white beach ng San Juan. So halos kung makikita mo din dito, ano, kumpleto na rin dito. May Jollibee, may Chowking, at malaki rin yung income ng bayan na to, mga kapanalig. Kaya napakalaki ng chance nito na maging syudad sa darating na mga araw. Masasabi ko na pwedeng maging syudad itong bayan ng San Juan. At yung munisipyo nga pala nila ay inilipat nila. Yung bagong munisipyo, nagpagawa sila, ang ganda ng munisipyo doon na bago. Kung may oras tayo mamaya, pwede tayong pumunta doon, ano. Pero itong munisipyo nila na luma, dadaanan natin to, mga kapanalig. Ito, makikita nyo dito sa video ang munisipyo na luma. At eto na, malapit na tayo. Malapit na tayo, mga kapanalig. Ito yung munisipyo na luma ng bayan ng San Juan. Pero nakasarado na to ngayon kasi nilipat nila yung bagong munisipyo doon sa, yan, pagkakanan ka dito, nandun yung bagong munisipyo. So ito naman yung kanilang gym, ano. Ayan, oh. Medyo traffic, hindi naman. So ito, kakanan ka dito, ito papunta to ng mga beach. Pag kumanan ka dyan, mga kapanalig. So diretso lang tayo. Okay guys, tapos tayo dito. Tingnan natin yung ginagawa na tulay. Ito na yung improvement, ano. Dami na nagbago. Makikita mo, ayan. Ayan. So ito yun, no. So dito muna ako sa gilid na side. Ginagawa dito, ayan. Tingnan nyo yung tulay. Napakaganda lang ng pagkakagawa, matibay na. So ito. So parang mas masarap dito magpalipad ng drone, mahangin lang. So nandito lang ako sa gilid dito. Ayan, makikita nyo. Ganda yung tubig, oh, linis, pero lalim. Hey guys, ano ako ngayon sa gilid. Ganda ng ambience dito ako tumigil. Plano ko sana dun sa taas, pero mas maganda dito kasi malilaw muna. Yung kasama natin yung isa nagagawa dito, si Sir. Paano mo, Sir? Brani? Rocky? Pusa, pwedeng ko na, boksingero, Rocky Balboa. So kailan kaya pwedeng matapos yan sa tingin mo? April siguro, Sir. Mga April, pwede na madaanan ng light vehicles. Ayun. Okay guys, ayan, kasama natin si Kuya. Kuya, paano mo? Kim po, Kim. Si Kim. Dito kami sa gilid, masarap yung klima dito. Sarap ng hangin. Tumigil ako dito, papalipad ako ng drone, kaya dito ako tumigil. Sana akit ako sa taas.
natin. Yan sila kuya. Nakita ko kuya ha. Tignan ko lang, kuha na pala doon sa ibabaw. So meron ditong ginawa sila hagdan. Try natin na makita sa taas. Medyo parang sa hangin. Wow. Ayan. So ayan. Dito ko sa itaas na ginagawang tulay na ito. At makikita nyo, ito, isa palang lane pala to. So double lane yata yung gagawin na to. Kaya magtatagal pa to. So probably by April pa daw, o bago matapos yung taon na to, bago to madaanan. So ito guys, pinakita ko na sa inyo. Ayan. Ito. Sumaba kaya tayo doon. Kaya natin dumaan. Nakita sa kabila. Tara, subukan natin mga kapalalig. Ayan na guys, bababa tayo dito. Ayan, babayin natin yung pagdaan dito sa floating bridge para ma-experience natin. Ano? Malalim ha. So ito, try natin daanan to. Ayan guys ah. Uy, may speedboat. Ayan yung speedboat oh. Ayan. So ito guys, nandito tayo ngayon. Wow, lumulubog. Wow, gumagalaw pala. O hindi biro ha. Hindi biro maglakad. Mahirap pala maglakad dito kasi gumagalaw siya pag sa gitna. Ayan oh. Hindi biro ha. Nakakatakot. Kasi lalim na tubig eh, ano. Ayan o. So tinry ko lang ma-experience, ano. Ayan, malapit na yung dulo. Huwag natin marating dun. Hirap. Parang kang nanunulay. Hindi ka pala pwedeng maglakad ng madamihan dito kasi baka lumubog. Hindi siya biro guys. Tiguray lang natin. Ayan guys. Okay. So yan, ay dito yung tubig oh. Ayan. Hindi biro ha. Hindi birong dumaan. Nakakatakot. Hey guys, dito ko ngayon. Kasama natin si tatay. Tay, ano pangalan nyo? Ismael Bilano. Yan, si Tito Ismael. Siya yung nag-iintindi ng kwan dito. Mga tao, ayan, ang dami. So, mga Abril pa daw tayo bago madaanan. Sabi nila. Oo, sabi nila. So yun, sa nanay, ayun o. Shoutout din kay nanay narito. Opo, narinig sa tindahan. Dili ako na nagpahinga sa kanila kasi sobrang init guys dito ngayon. Sobra. Talagang sakit sa nakahilo yung init. So sige po, tuloy na ako tay. Thank you po, nice meeting you tay. Nice meeting you, thank you. So yun guys, I think we have to go na. Pupunta na tayo muna at sobrang init ngayon dito. Pero maganda naman, at least friendly yung mga tao dito. Nakuha na natin ng video yung tulay. So sa inyo pong lahat, hopefully pag na-edit natin yung video, nakita ninyo yung tulay ng Bantilan. So malapit na po siyang matapos. At nakakatawid naman pala dito. Paglalakad mo doon, di biro yung pinilakad natin, ano? Ang hirap. Nervous ako habang gumagalaw yung tulay na nilalakad natin. Hindi biro yung lalim nun ha. So ayun guys. So sa inyo pong lahat, maraming salamat. And hopefully madaanan na ito sa mga susunod na buwan, para at least hindi na naman tayo nahihirapan pag may pupuntahan tayo dito sa may kabila, ano, mga kapanalig. So sa inyo pong lahat, hopefully nabigyan ko kayo ng magandang vlog. And sa mga nanonood po na hindi pa nakasubscribe kay Kapanalig Motor Rider, I hope baka naman po pwedeng makahingi sa inyo ng subscribe and like
And kung kaya po natin i-share, please share na rin. Di Kapanalig Motor Rider. So, Kapanalig Motor Rider po, maraming salamat. Magandang panghapon na po sa inyo. Dito ko na po tatapusin ang vlog ko sa araw na ito. Maraming salamat. Bye-bye.